Versikulo 13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pagmalik sa wala. In the name of Jesus. Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Muli po mga kaibigan, ako po'y bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat na nakasubaybay, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa lagi po ninyong pag-antabay dito sa ating programang Expose the Truth. Ang ipagpatuloy nating pag-aaral ngayon mga kaibigan ay alamin natin kung kailan nga ba na itatag yung totoong iglesia ng Diyos. Kailan ito na itayo at saan ito na itayo. Mga kapatid, totoo ba na ang iglesia ng Diyos ay naitayo noong 33 AD? Nag-umpisa ba noong 33 AD gaya ng sinasabi po ng mga marami? O noong 1914 gaya ng sinasabi po ng mga iglesia ni Cristo? Kailan po talaga naitayo ang iglesia? Alam ko na yung mga iba ay alam na nila kung saan ito naitayo at kailan. Kung atin pong uugatin sa Biblia mga kaibigan, yung iglesia ng Diyos, naitayo ito, panahon pa ito ni Moises, na kung saan nag-umpisa ito sa ilang o sa wilderness. Itinatag ito ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, sa pamamagitan ng kamay ni Moises. Noong si Moises po mga kaibigan ay inilabas niya ang bansang Israel doon po sa Ehipto sa kamay ni Haring Paraon. Inilabas ni Moises sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at dinala sa ilang. Ito yung tinatawag na iglesia ng mga panganay sa ilang, mga kababayan. Dito po sa libro ng Gawa, Kapitulo 7 sa versikulo 37, ito yung Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsipagtanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So doon po nag-umpisa yung tinatawag na iglesia ng Diyos doon sa ilang, mga kapatid, yung inilabas ni Moises mula sa kamay ni Paraon, dinala sa ilang. Yun ang kauna-unahang tinawag na iglesia. So doon natayo. Yung iglesia na yun po yung tinatawag na bayang Israel o bansang Israel. Doon nag-umpisa yung pagiging isang bansa ng Israel. Kasi nung nandun sila sa Ehipto, mga kaibigan, ay naging alipin po sila. No? Naging alipin sila sa kamay ni Paraon. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, inilabas niya at dinala sa ilang, ginawang isang iglesia, mga kapatid. Ngunit ang nakakalungkot po, mga kaibigan, yung iglesia na nag-umpisa sa ilang na pinamumunuan ni Moises, noong si Moises po ay nawala na, namatay na, ganun din si Aaron, namatay na yung mga namuno doon sa bayang Israel
na inumpisahan ni Moises na tinatawag na iglesia ay napabayaan. Ang mga pumalit na naging taga-alaga ay wala na po silang ibang ginawa kundi pinagsamantalahan ang mga tupa at pinabayaan, mga kapatid. Hindi na po nila inalagaan itong mga tupa, kundi bagkus ang ginawa pa nila ay ginatasan yung mga tupa at hindi pinakain, hindi pinalakas, kundi bagkus ginatasan, na ibig sabihin kinurap, no, mga kapatid. Umiral po yung korupsyon sa bayan ng Israel o yung bayan ng Diyos, mga kababayan. Kaya ang Diyos po ay nagalit. Sabi ng Diyos doon po sa mga pastor na nagpabaya sa mga tupa, ganito ang sabi niya sa Ezekiel Kapitulo 34, umpisahan ko po sa verse 2, mga kapatid. Sabi niya, anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel, manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa ama ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili, hindi ba dapat pakainin ang mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana, inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang mga payat at inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bale, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Kaya yung iglesia po, mga kapatid, doon sa ilang ay napabayaan, nangalat, pinagsamantalahan itong mga pastor na ganid, mga kababayan. Kaya nagalit po ang Diyos. Nagalit po ang Diyos sa mga pastor na yon. At ang sabi po ng Diyos dito sa verse 8, buhay ako, sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsala na dahil sa ang aking mga tupa ay naging samsam at ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat na hayop sa parang, sapagkat walang pastor o hinanap man ang aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya't, o kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at akin silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa at hindi na naman pakakainin ng mga pastor ang kanilang sarili at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang wag maging pagkain sa kanila. So sumumpa po ang Diyos sa bayang Israel na tinanggalan na ng karapatan itong mga pastor sa tupa ng Diyos na hindi na nila dapat pang pakinabangan. Inalis na po ng Diyos yung kanyang iglesia, inalis niya doon sa kamay ng Israel. Kaya yung iglesia ng Diyos inalis sa bansang Israel para hindi na po pamunuan ng mga Israel. Kaya yung nagsasabi na kami ay galing sa Israel, kami yung karugtong ng Israel, kami yung nag-umpisa sa Israel,
alam nyo mga kapatid at mga kababayan, ito yung kinukuha nilang batayan para patunayan na sila daw yung tatag ni Kristo. Pero malalaman natin sa pamamagitan ng mga aral ng isang relihiyon kung sila nga ba mga kapatid. At yan po ang ating pag-uusapan dahil napakahalaga po ito mga kababayan dahil napakarami na po ang relihiyon na naitatag o lumitaw sa panahon ngayon, lalong-lalo ngayon mga kapatid. Ito na po yung sinasabi ni Kristo na paglitaw ng napakaraming mga relihiyon at napakaraming mga bulaang mangangaral at propeta, no? At makukuha nila yung estilo ng mga pastor ng Israel na walang ginawa sa mga tupa kundi ginatasan. Pinakinabangan ngunit hindi po inalagaan. Ganyan po ang karamihan ng mga relihiyon ngayon. Ginagamit ang relihiyon para yumaman, ginagamit ang relihiyon para magkapera, at yan po ang bahala mga kapatid, kasi ang mga tupa naman ay walang pakialam, walang alam sa banal na kasulatan, kaya madali po silang nadadaya. So, ang istorya ay nasira po yung tiwala ng Diyos sa bayang Israel doon sa mga pastor na nag-alaga sa iglesia ng Diyos na nag-umpisa doon sa ilang. Kaya yung iglesia ay tinanggal sa kamay ng Israel. Kaya yung Israel ngayon, wala na yung iglesia doon, mga kapatid. Yung mga tradisyon o yung ginagawa ng mga Hudyo ngayon, ay hindi na sa Diyos yun, mga kababayan. Kasi inalis na Sabi po dito, mga kapatid, gusto ko lang ulitin sa verse 10. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. Inalis na po yung tupa, inalis na po yung iglesia, inalis na po sa kamay ng Israel, mga kababayan. Dito naganap, ito yung sinasabi ni Kristo dito sa Mateo Kapitulo 21 sa versikulo 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. No? Dito natupad yung sinabi po ng Diyos doon sa Ezekiel na aalisin ko, sabi niya, sa inyong mga kamay ang mga tupa para hindi na po ninyo pakinabangan. So yung iglesia sa ilang, inalis na po at ibinigay o dinala ito kung saan sa bansang nagkakabunga. Sa bansang nagkakabunga. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Malakias, Kapitulo 1 sa versikulo 11, may hula po dito na sinasabi, sapagkat mula sa sisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ang dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. So maliwanag po mga kapatid na yung iglesia ng Diyos sa ilang ay inalis po ng Panginoon sa kamay ng Israel at dinala ito sa isang bansang nagkakabunga. Hindi na po Hudyo ang pinaglagyan, hindi na sa Israel, kundi ang nakalagay po sa hula ay dadalhin sa gitna ng mga hintil. Mga kapatid, dinala sa gitna ng mga hintil.
So, inilabas mula sa Israel yung iglesia ng Diyos, dinala sa mga hentil. Mga kababayan, hindi sa Israel din, kundi sa mga hentil. Kaya ngayon, wala na yung kaharian, wala na yung iglesia ng Diyos doon sa Israel. Na patuloy na sinasabi po ng mga tao o yung mga ibang mga mangangaral na dapat doon manggaling ang ating pananampalataya. Alam nyo mga kapatid at mga kababayan, yung iglesia doon sa ilang, dahil sa nagalit po ang Panginoong Diyos, inalis na po. Gusto kong ituloy natin na basahin dito po sa 34 ng Ezekiel sa verse 11. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako, sa makatuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung paanong hinahanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Bagamat na nangalat po ang iglesia, nagkawatak-watak dahil sa ginawa po ng mga pastor na ganid, mga kurap na pastor, mga kapatid ng Israel, yung iglesia po o yung mga tupa ay nangalat po sila kung saan-saan sila napunta, mga kababayan. Kaya nangako po ang Diyos na dito sa verse 11, nangako po na kanyang hahanapin upang ipunin muli ang iglesia o yung mga tupa. Ngunit kapag maipon na ito, hindi na po ito hawak sa mga pastor na sumira sa kanila o sa bayang Israel. Inipon muli ng Diyos sa pamamagitan na po ni Kristo. Inutusan niya ang kanyang anak para tuparin yung pangako ng Diyos na kanyang hahanapin ang mga tupa. Pinangako po ng Diyos yun. Sa Juan 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, sabi ni Kristo, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So, inutusan po ng Panginoong Diyos Ama ang kanyang anak upang gawin o ipatupad yung ipinangako niya na hahanapin niya ang mga tupa na nawala. Sa Mateo 18, sa versikulo 11, sabi po ni Kristo, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawawala ng mga tupa kasi nangalat sila mga kaibigan. Kaya siya'y naparito upang hanapin yung mga nawala para matupad o maganap yung pangako ng Diyos. Sa 15 ng Mateo, sa versikulo 24, datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So hinanap po ni Kristo, siya yung naging kasangkapan ng Diyos Ama upang hanapin ang mga nawawalang mga tupa na pinabayaan at pinagsamantalahan ng mga pastor, mga kapatid. No? Kaya sa kanyang pagkasugo, yung nabuwal na iglesia dahil sa mga pastor,
ito'y itinayo muli ni Kristo o inipon muli. No? Itinatag muli. Ibig sabihin, yung itinayo ni Kristo na iglesia, hindi po yung nag-umpisa noong siya'y naparito. Kundi, matagal na po itong nag-umpisa, panahon pa ni Moises, nga lang nabuwal dahil pinagsamantalahan ng mga ganid. Mga kapatid. Kaya ang ginawa po ni Kristo, yung nabuwal na iglesia o yung nasira, ay inayos niya muli, ibinangon, itinayo. Yun po yung sinasabi doon po sa Mateo 16, 18, na sabi po ni Kristo, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So naganap po yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na kanyang itatayo muli. Yung nasirang iglesia, itatayo niya muli. At ito na po ay pinatibay na. Pinatibay na po ni Kristo. Itong kanyang itinayo, na naitayo sa ilang, itinayo muli ni Kristo, at kanyang pinatibay, at ito'y itinayo na sa bato. Ang pundasyon na ng iglesia na itinayo ni Kristo ay nakatayo na sa bato, hindi na po sa katulad sa nang una. Yung itatayo niyang iglesia ay itatayo na sa bato. At kahit pa sabi dito, at ang mga pintuan ng Hades, sabi, ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, pinatibay na po ng husto yung iglesia, mga kapatid. At hindi na ito mabubuwal pa dahil ito ay nakatayo na sa bato, na yung bato na yon na pinagtayuan, hindi si Pedro, gaya ng sinasabi po ng mga Iglesia Katolika. Hindi, mga kapatid. Kundi, nasabi sa Efeso chapter 2 verse 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ang mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya, kay Kristo, ang buong gusali, yung buong gusali, yung iglesia, na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So napakaganda na po yung foundation, o napakaganda na po yung pundasyon ng iglesia, mga kaibigan, na itinayo po ng ating Panginoong Hesukristo sa utos ng kanyang Ama, para hindi na po mabuwal, na at nakatayo na ito kay Kristo. Dito sa unang Korinto kapitulo 3 sa versikulo 11, sabi po dito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Hesukristo o si Kristo Jesus. So matibay na kasi si Kristo na po nakatayo. Hindi na sa tao, mga kababayan. Kay Kristo na. Yung iglesia nakatayo sa ibabaw ni Kristo. Kaya yung iglesia, parte po si Kristo doon. Kaya matibay na. Kaya hindi totoo na si Pedro po ang pinagtayuan. Hindi. Wala kang mababasang ganon. Sapagkat ang nakalagay po sa Biblia, kay Kristo po nakatayo ang iglesia. At ang nagtayo, ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos
sa pamamagitan po ng kamay ni Kristo. No? So, hindi na po ito magigiba. Kahit yung pintuan ng Hades, hindi na kayang gibain ang iglesia na yan. Dahil matibay na, mga kapatid. No? Hindi na po ito mapapanaigan ng mga demonyo. Alamin natin, ano po yung nakapaloob doon sa iglesia na yon? Bakit napakatibay, mga kababayan? Bakit hindi kayang daigin ng pintuan ng Hades? Yung pintuan ng Hades ay ibig sabihin yung mga aral ng mga maling turo patungo sa impyerno ay hindi po niya kayang sirain, panaigan ang iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa utos ng kanyang Ama. Ano yung nandun sa iglesia na yon na dapat tayo ay umanib tayo doon, hindi tayo magtayo, kundi tayo umanib doon sa iglesia na itinayo ni Kristo. Ulitin ko, tayo ay umanib lang. Huwag kang magtayo ng ibang iglesia. At huwag mong sabihin ikaw ang puno. Kundi, ang gawin mo, umanib ka lang doon. Dahil doon sa iglesia na yon, meron pong pangako. Ano yung pangako, mga kaibigan? Basahin natin dito po sa Zacarias, sa kapitulo 10, sa versikulo 3, ganito po ang ating mababasa. Ang aking galit, sabi ng Diyos, ay nag-alab laban sa mga pastor. Diba yung iglesia sa ilang ay pinabayaan ng mga pastor, pinagsamantalahan at hindi pinakain. No? Nag-aalab po ang galit ng Diyos sa mga pastor. At aking parurusahan ang mga lalaking kambing, sapagkat dinalaw ng Panginoon ang mga hukbo, ang kaniyang kawan na sangbahayan ni Huda, at kanyang gagawing silang parang magilas na kabayo sa pagbabaka. So, sa pagtipon muli ng Diyos sa iglesia o yung mga tupa ni Israel, talagang ano na ito, mga kapatid, kanyang papalakyasin na. At sila na po ay magiging parang magilas, sabi dito. Kanyang gagawin, sabi, silang parang magilas na kabayo sa pagbabaka. So, matibay na, no? Sa verse 4, sa kanya yung iglesia na yon na itinatag po ng ating Panginoong Jesucristo sa utos ng kanyang Ama, sa kanya lalabas ang batong panulok. Yung iglesia na yon, meron siyang batong panulok, nakatayo nga doon no? Sa kanya, yung iglesia na yon, ang pako. Sa kanya, ang busog na pagbaka. Sa kanya, ang bawat pinuno na magkakasama. So, napakaganda na po yung iglesia na naitayo sa ibabaw ni Kristo. Andun daw yung batong panulok, matibay na. Andun din daw yung pako. Nang ibig sabihin ng pako ay kapatawaran. Kapatawaran. Yung pako, ang simbolo nun, kapatawaran. So doon sa loob ng iglesia ng Diyos, kapag umanib ka doon, mayroon kang kapatawaran o mapapatawad po ang iyong kasalanan. Mapapaging banal ka, malilinis ka doon sa loob ng iglesia na yon. Kaya doon ka dapat umanib, mga kababayan, no?
Sa kanya sabi ang busog. Yung busog po, sumisimbolo ng kaligtasan. Ang busog kasi ay ginagamit yan para panlaban sa mga masasamang hayop. Sa ganid na hayop, ginagamit yan ng mga mangangaso. Yung busog. Nung una. Yung gustong kumain ng mga hayop, gusto nilang lapain ang mga tao, pero sa pamamagitan ng busog, maliligtas yung tao. So, ang ibig sabihin ng busog na nasa loob ng iglesia, andun yung kaligtasan. Kaligtasan po ang simbolo ng busog, mga kaibigan. No? So, sa iglesia ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, ay mayroon pong pako na sumisimbolo ng kaligtasan o kapatawaran ng ating kasalanan. Mayroon pong busog na sumisimbolo ng kaligtasan. So, mayroon pong kaligtasan doon sa iglesia ng Diyos. At sabi pa dito, at nandun din ang mga pinuno na magkakasama. So, yung puno niya, nagkakaisa, hindi po nagkakasalungatan. Hindi nagkakaaway, hindi nagkakasalungatan. Hindi, nagkakaisa sila. So, yung iglesia na yon, mga kapatid, iisa ang layunin. Wala nang ganid doon, wala nang kurap doon sa loob. Iisa po, nagkakaisa sila sa layunin. Nagkakaisa sila sa purpose. Ang nakakalungkot sa mga iglesia ngayon, mga kapatid, napakarami pong mga relihiyon ngayon na ang interes lamang po ay pera, na kung saan ay hindi na po nila pinapakain ng mga tupa. Basta iniipon lamang po sila, hindi pinapakain, kundi ang ginagawa ay kanilang ginagatasan, pineperahan lamang po, mga kababayan. Yan po ang totoo. So, sana makita natin, doon sa iglesyang totoo, andoon yung kaligtasan. Andoon yung kapatawaran. Yung kaligtasan, mga kababayan, ano po yung kaligtasan na nandoon sa loob ng iglesia? Ano po yung kaligtasan? Para maikumpara natin kung andun din yung ating sekta na kinaaaniban. Ulitin ko po, mga kapatid, yung tunay na iglesia, andun yung tunay na kaligtasan. Yung iglesia na kinaroroonan mo, tignan mo, ikumpara mo ngayon kung andun ba yung kaligtasan. Ano ba yung kaligtasan para makita natin kung andun ba sa ating sekta na kinaaaniban? Yung dito po sa libro ng Roma, Kapitulo 1, sa versikulo 16, sabi na Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yung kaligtasan po pala na nandoon, nakapaloob doon sa iglesia, ay yung ebanghelyo. Sa makatuwid, doon sa iglesia, mayroong pong ebanghelyong totoo na dapat mong sundin. Mayroon pong ebanghelyo o aral, doktrina na nakapaloob doon na kailangan mong sundin. Titignan natin ngayon kung yung ebanghelyo na yon ay kahalintulad doon sa ebanghelyo doon sa ating sekta na kinaaaniban. Yan po ang ating aalamin, mga kapatid. Dahil importante po ito, baka yung
sekta na iyong kinaaaniban ay wala naman doon yung talagang kaligtasan na ebanghelyo. Baka wala naman doon yung ebanghelyo ng Diyos, kundi ang naroon lang ay pera-pera. Baka ginagatasan lamang po kayo dyan, kaya marapat na kayo po mga kaibigan ay tignan po ninyo, usisahin ninyo, dito ba sa sekta na aking kinaaaniban ay andito ba yung ebanghelyo ng Diyos na kaligtasan? Kasi sa tunay na iglesia ng Diyos, andoon yung busog na sumisimbolo ng kaligtasan, mga kababayan. Andun din ang pako. Tignan mo ngayon, kung yung sekta na kinaaaniban mo, ito ba ay may kapatawaran ba dito? Itinuturo ba dito yung kapatawaran? Itinuturo ba dito yung tamang ebanghelyo? Lalong-lalo, napakahalaga po yung ebanghelyo. Kasi ang utos po ng Diyos sa iglesia, ayon kay Apostol Pablo, mga kaibigan, sa Gawa 20:28, sabi po rito, ni Apostol Pablo po ang nagsasalita dito, sabi niya, ingatan ninyo ang iyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila ginawa kayong ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, ang utos, kailangan ang mga namumuno sa totoong iglesia, pakanin niya yung kawan. Baka yung kinaaaniban mong relihiyon o sekta, baka naman ikaw lang ang nagpapakain, ikaw man na miyembro ay nagpapakain, pero yung namumuno dyan, yung mga pastor dyan, ay hindi ka pinapakain. Hindi ka binibigyan ng tamang aral ng Diyos, kundi pera lamang po ang interes. Alam nyo, makikilala nyo yung mga ganid na pastor, ganid na mangangaral, kung sila po ay sa Diyos, ang sinasalita dapat salita ng Diyos. Pero hindi naman po sa salita ng Diyos, kundi sa panluloko. Hindi sila nagsisipaglingkod, sabi ni Pablo, sa totoong Kristo, kundi sa kanilang tiyan o sa kanilang pang-interes sa kayamanan. Kaya mag-ingat tayo. Tignan natin, mga kapatid. Ang sekta na kinaaaniban mo, andyan ba yung ebanghelyo ng kaligtasan? O baka andyan lamang po yung interes na puro pera, puro obligasyon, puro lagak, mga kapatid. Maraming ganun na iglesia ngayon, mga relihiyon. Napakarami po. Panay ikapo, panay offering, mga kapatid. Ginagatasan ang mga miyembro, ngunit hindi pinapakain. Ito po yung sinasabi ng Diyos, kahalintulad doon sa nangyari sa Israel. Kaya kung paano po ang ginawa ng Diyos sa Israel nung araw, nung pinabayaan po ng mga namumuno sa bayang Israel, sa iglesia ng Diyos, inalisan po ng Diyos ng karapatan, at saka pinarusahan yung mga pastor na yon. Ngayon, parang nauulit na naman po, mga kapatid, sa mga iglesia ngayon. Marami na pong lumitaw gamit po ang pangalan ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos ginagamit kung minsan para panlinlang sa mga tao, at sa pamamagitan ng maiinam na talumpati,
ay nakakapandaya sila, mga kaibigan. Kaya nakakalungkot lamang po itong mga miyembro po kasi ay hindi po sila nagsusuri kung ano na lamang po yung sinasabi po ng kanilang mga pinuno ay pinapaniwalaan na lang agad. Yan po ang napakamali sa mga tao. Kaluluwa po ang puhunan dito. Dapat po mga kapatid ay atin pong pag-ingatan. Isa lamang po ang buhay, isa lamang din ang kaluluwa. Dapat pag-ingatan natin yung ating kaligtasan kasi kapag nakuha yan ng demonyo, tuluyan kang bubulagin. Bubulagin ang iyong spiritual na paningin at hindi mo na talaga makikita yung katotohanan. Mag-ingat po kayo mga kaibigan. Napakarami na po ngayon ng mga ngaral, tinatawag na mga pastor, pero walang ibang interes kundi pera. Tuwing kinakausap kayo, puro blessing, puro pera. Payayamanin kayo ng Panginoon. Puro ganon mga kapatid. Tandaan nyo po mga kaibigan, hindi po pera ang ipinangako ng Diyos kapag ikaw po ay susunod at sumampalataya sa Kanya. Hindi ka pangangakuan ng Diyos ng pera. Hindi. Walang ganon. Kundi ang pangako po ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi pera. Kaya yung mga nagsasabing mga pastor na kung gusto mong yumaman ay magbigay ka, ay hindi na po salita ng Diyos ang sinasabi. Salita na niya yon. Diskarte na niya yon. Wala sa Biblia yon. Na magbigay ka ng pera tapos bibigyan ka din ng maraming pera. Parang business na po yon. Scam na po yon, mga kapatid. Investment ang tawag doon, business. No? Hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos po, ang ipinapangako niyang ibigay sa mga taong sumampalataya sa Kanya ay buhay na walang hanggan, hindi dito sa lupang ito, kundi sa susunod na buhay. At hindi na po maiksing buhay, hindi na 70, 80 years old lang, kundi itong buhay na Kanyang ibibigay ay buhay na walang hanggan. Ayaw nga ng Diyos na magkaroon tayo o mag-impok tayo ng kayamanan, tapos yan pa ang ipinapangako itong mga tarantadong mga pastor, mga kaibigan. Mag-ingat tayo mga kapatid, panluloko yan. Sinong gustong yumaman, magbigay ng malaki para payayamanin kayo ng Diyos. Hindi totoo yun. Walang ganon. Hanapin nyo yung talata, walang ganon. Magbigay man sila ng talata, mali. Mali ang pagkaunawa. Kaya dapat kayong mga miyembro, magsaliksik po kayo. Magsaliksik po kayo. So, ipagpatuloy natin po ito sa susunod na naman po mga kaibigan na ating pagkikita dito sa ating programang Expose the Truth. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral tungkol po sa nakapaloob doon sa tunay na iglesia. Alamin natin kung ano po yung mga rules. Kasi yung iglesia, andun yung pako, andun yung busog, andun yung mga pinuno. Ito yung mga sign Andun yung mga pinuno na nagkakaisa. Kung walang pagkakaisa dyan po sa mga sekta, ay mayroon pong pagkabahabahagi, mahirap na po yon, no, mga kaibigan. Tignan natin. Sa susunod po yan, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo muli sa pag-antabay dito sa ating programa. Ipagpatuloy nyo po mga kapatid, at kung meron po kayong mga katanungan, ay sana po huwag kayong mag-atubiling magtanong para maliwanagan po ang iyong mga katanungan. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat.